Today is November 2nd. Mag-grocery tayo. Pero konti lang kasi gusto namin magluto for lunch ng sisig, pork sisig. So yan, punta tayo sa grocery. Hey guys, nga pala may driving license na dito sa New Zealand si husband. So, siguro magandang pagkwentuhan natin ng paano kumuha ng driving license dito sa New Zealand. So, coming from UAE, meron kami both na professional driving license which is valid for a year pagdating mo dito sa New Zealand. So, pwede mo siya legally gamitin yung driving license mo dito sa New Zealand pagdating mo dito. So, minaximize namin, although hindi na sinagad ni husband kasi valid pa yung driving license niya until when yung license mo? December, no? December yata. Ay, hindi. Pero October tayo dumating dito. So, hanggang October technically yung driving license namin both. So, from third day pa lang namin dito sa New Zealand, nag-try ng mag-drive si husband. So, kung maalala nyo, may nagpahiram sa amin ng kotse on the third day. So, medyo mahirap at the start, pero lakasan din kasi ng loob. So, si husband, madali siyang nakapag-adjust dito sa driving sa New Zealand. So, for more than 9 months, may practice na si husband sa driving dito. And then, nag-book siya ng exam for theories sa may Lynn Mall dito sa Auckland. Lynn Mall yun, Dad, no? Lynn Mall. Yes. So, yun lang ba yung pwedeng pagkuhanan ng ano? Basta AA yata. So, Tsaka BNTZ. so ilan yung ano? Ilan yung exam? Ilang points yun? 50, no? No, 35 questions. 35 questions. Dapat ilan lang yung mali mo? Dalawa. Okay. Maximum. Dalawa lang pwedeng magkamali. Okay, andito na tayo sa grocery. Tuloy natin maya-maya. Ang pinakasikat na grocery store dito sa New Zealand is Pack and Save. So, meron din siyang fuel station yan. Actually, magkakatabi usually yung mga stores dito. Ha? Oh, isa. Nasa yung listahan nyo na? Make sure your age and size appropriate with the season. Today, here at Corn, lemon. So, natapos na kaming mag-grocery, guys. Pero konti lang naman kasi. Yung necessity lang, like yung tissue, cloth softener, like Downy, laundry. Tapos, ano pa ba? Meat products. Salmon, yung lunch ng mga bata ngayon. Kasi kami ni Bush is sisig. Pork sisig ang ulam namin today. So, okay. Going back to the
driving license. So yun nga, nagkaroon na si husband ng enough time to practice yung skills niya ng driving. Although kasi dito, as I mentioned, right-handed yung right-hand drive ang driving. So, hindi kagaya sa Pilipinas or sa UAE, left side yung manibela. And so, malaking adjustment yon kasi pati yung roads, baligtad. Diba? So, yun, kasi maingat naman kasi si husband mag-drive. And so, yun, immediately, nung kasing dumating kami doon, yung third day, bale, yun na yung day na nakapag-start ng mag-drive si husband. And then, yung ika-fifth day namin dito sa New Zealand, bumili na kami ng sariling kotse namin kasi nga, hindi maganda na hiramin namin yung kotse kasi naglo-long drive kami for house hunting during that time. Nakakahiya naman na i-consume namin yung mileage, 'di ba? Ang lalayo ng mga pinupuntahan naming areas kasi hindi pa namin alam that time kung saan kami makakahanap ng bahay. As in actually kasi maski saan, as long as may tumanggap lang sa amin ng, 'di ba, ng tenancy, okay na sa amin 'yun. So, yun nga. So, to cut it short, nakapag-start na mag-drive immediately si husband dito sa New Zealand. Dito kami sa Auckland. And then, by last month yung exam mo, Dad, no? September pa yata. September, okay. So, ang ginawa ni husband, kumuha siya ng theory exam. So, yan. Siya nang pinagpala sa brain cells kasi isa lang ang mali niya. So, ang ginawa niya, self-review lang naman. So, may website ang New Zealand Driving Institute. Ano pangalan ba nun? Hindi ko na alam. So, yun. Nag-review lang siya ng one night. Siguro mga 2 hours, ganyan. Tapos, yun, the following day, exam na niya. And so, pumasa naman siya agad. So, pag pumasa ka dito ng theory, anong mangyayari nun eh? Kukunin ba yung license mo? Oo. Na tapos, existing? Hindi nila kukunin pero bibigyan kanila ng learners. Learners, temporary license. temporary driving license. So, anong ibig sabihin ng learners temporary driving license? Ibig sabihin nun, may license ka mag-drive pero may conditions or restrictions ka na kailangan may kasamang supervisor while driving. At yung supervisor mo in driving, kailangan may 2 years na siya, no? Kailangan may 2 years full license. Full driving license na siya dito sa New Zealand. So, yung nakuha niyang exam ng road test is too far kasi parang a month pa siya November after. 1. Oo, which was dapat kahapon. ang layo ng exam date niya. And so, ang ginawa ni husband, nag-try siya online na mag-abang nung mga nagka-cancel ng road test exam. And immediately nakakuha, well, not immediately, kasi nag-try siya several times, kasi nag-aabang siya online ng mga nagka-cancel ng mga exams. And yung nakuha niya is parang 1 week lang mahigit from the day na nakuha niya yung learner's driving permit niya. And yun, yung first attempt pa lang niya ng road test exam, pumasa agad siya. Perfect. Yun nga daw, kwento mo nga, Dad, hindi makapaniwala yung Is this your first time? Oo. Tapos sabi niya, rigged. Kasi usually madami dito talaga yung bumabagsak. Kasi nakakailang takes ng madami kaming ganun na na-encounter. Syempre hindi namin babanggitan dito kung sino. Basta madami kaming na-encounter dito at nakilala na ilang attempts talaga sila bago sila nakapasa ng road test. Although hindi nila yun, kumbaga hindi sila first time na magta-try ng
magkaroon ng lisensya kasi meron na silang existing license sa Pinas or sa ibang bansa. So, yun nga. So, yun yung may re-recommend namin. Ang gawin ninyo, wag muna kayo agad kumuha ng lisensya dito sa New Zealand kung valid pa yung lisensya nyo kung saan man kayo bansa na nanggaling. Maximize nyo yun para maipractice nyo yung skills nyo ng driving. Tawag dito, ang galing kong mag-advise no? Para naman wala man akong lisensya dito. Well, siguro kung kukuha man ako for ID purpose lang. At saka kasi sayang din kasi habang valid pa yung license ko, para at least makuha ko yung kahit learners lang, dahil wala pa naman akong balak kumuha ng road test exam. So, yung ibang ginagawa nila, kumukuha sila ng professional instructor para makapag-practice sila ng driving dito sa Auckland or dito sa New Zealand bago yung exam nila. Pero si husband, hindi na niya yun kinailanganan gawin kasi confident na siya sa driving skills niya dito sa New Zealand. So yung iba, dahil hindi pa sila ganun ka-confident sa driving skills nila, ginagawa nila, kumukuha sila ng instructor dito. Pero medyo mahal kasi. Magkano ba? Hindi ko alam. Parang 40 yata, $40 per hour. Parang mahal naman. So hindi na kasi kinailangan ni husband ng ganun. And God is good kasi immediately nakakuha agad si husband ng license niya, professional driving license in full dito sa New Zealand. So yan. Hey guys, kumusta kayo? So today is Sunday, November 3 ata. Okay. So kaninang umaga is nagsimba lang kami, tapos nag-takeaway kami sa McDonald's. And then, umuwi na kami sa bahay kami kumain. Usually kasi kakain kami sa labas after attending the mass. And kanina medyo tamad ako. So sabi ko, umuwi na lang tayo. And yun, sa bahay kami nag-lunch kanina. So, and then after lunch, umiglip lang and nanood ng movie. And tapos ito na yun. Ganun lang kasimple ang buhay dito sa New Zealand. So, ano na bang update natin, okay? So, hindi naman news sa inyo na yun nga, naghahanap ako ng work at the moment. Although nabanggit ko na rin naman na parang minimal chance naman na maisama ako sa redundancy kasi binigyan or in-involve ako sa isang malaking project. Kumbaga isa yun sa malaking factor para kumbaga ma-save yung organization somehow sa yung overspend, yung ganun ba. So isang malaking project yun, and so yung kasama dun sa projects na yun, puro mga okay, so ano nga ba ang latest news? Okay, so yung sa business unit namin, almost gonna start na ng consultation, which means pag-uusapan na niyan very soon kung anong mga roles, ano yung mga position na i-disestablish. Kumbaga, sino yung mga empleyado na mawawalan ng work very soon. Although sa akin naman, on my part, I think nabanggit ko na to sa mga previous vlogs ko, positive naman ako na at the moment safe pa naman ako kasi in-involve ako sa isang malaking project kung saan isa yun sa kumbaga parang saving step kung ano man yung kinalalagyan ngayon ng organization. So I'm blessed enough, siguro dahil sa pagdadasal na rin and sa faith,
Kaya ganoon yung pagpoprotect sa amin o sa akin ni Lord. I thought before it's gonna be very toxic environment. Akala ko ganon kasi binigyan ako ni Lord or nilagay ako sa isang team na napakalaki, and I was assuming before hindi ko siya kakayanin kasi yung minamanage ko is two of the biggest teams sa business unit namin. So I didn't know at the time na ang plan pala ni Lord is to try to protect me na para hindi ako mawalan ng work. So, ayun na nga. Although medyo exhausting yung ganap, yung responsibilidad, yung kumbaga yung workload. Kumbaga, at this point in time, although alam kong safe ako sa work ko, alam mo yung parang, kumbaga may assurance naman ako na hindi ako may sasama sa mga madi-disestablish na roles. Pero, naghahanap pa rin ako ng another work kasi gusto kong makalipat. The reason is because sa dami ng mga nagsisialisan na, no, yung mga nag-voluntary resignation na, and at the same time, yung mga future na mawawalan ng work, hindi yun papalitan yung mga tao na yun. And so, yung mga tao na yun na aalis ng organization, yung mga hawak ng nilang responsibilidad, ang mangyayari niyan, i-divide sa mga maiiwan na mga empleyado. So it's not gonna be easy. It's not gonna be manageable physically and mentally. So yun yung kumbaga iniiwasan ko kasi alam ko lahat naman ng trabaho, di ba, mahirap. Lahat ng trabaho nakakapagod. Lahat ng trabaho is stressful in one way or another. Pero ako naman is kaya ko naman ang stress and pressure. Kumbaga, sanay na sanay ako dyan. Ang training ko is sa UAE. And malaking factor yun na kumbaga, banat na banat ako sa mga ganyang bagay. Pero, yun nga, it could be very messy na yung tipong even hindi ko na siya linya, hindi ko na siya, kumbaga wala na siya sa responsibilidad ko, wala na siya sa job description ko, I might still do those responsibilities in the coming months kung mag-i-stay ako. Which is going to be an indefinite period of time. Siguro hanggang sa maging stable ang operation or ang situation. Kumbaga hanggang sa maging maayos ang lahat. Pero ayun nga, parang siguro ang mangyayari is 1:10. Parang ratio is 1 person into 10 roles or 1 person into 5 roles, parang ganon. So hindi siya magiging healthy physically and mentally. Di ko alam. Siguro mas makakabuti syempre na maghanap ako ng ibang roles. Actually may isa ko recently na offer. Actually magandang kumpanya siya. Malaking kumpanya siya dito sa New Zealand. However, hindi ko siya tinanggap kasi yung sahod niya is just similar kung ano yung sinasahod ko ngayon. Iniisip ko kasi kung lilipat din naman ako, I might as well choose the right one. Kumbaga, at least mas mataas, diba? Kung lilipat man ako. Kasi kapag lumipat ka ng work, mag-a-adjust ka ng environment, mag-a-adjust ka ng mga boss, ng colleagues, ng environment, mag-a-adjust ka
might be ng oras, ng trabaho, policies, lahat-lahat yan. Job description, di ba? So, kailangan mong mag-adjust sa maraming bagay. And so, para sa akin, I have to make the right decision. It has to be worth it ko. So, kung lilipat man din lang ako, pipiliin ko na yung worth it. Kasi, ayoko nang, as much as possible, ayoko nang palipat-lipat ng work. I love kung nasaan man ako na organization ngayon. Gustong-gusto ko siya. As in, ayoko sana siyang bitawan. But, if it's gonna, kumbaga, make me face things na uncontrollable at the moment, pero kaya ko siyang controlling in the future, i-prevent in the future, diba? Mas pipiliin kong i-prevent siya in the future kasi baka hindi ko siya kakayanin. I mean, I've always said this na yung sa dati, diba, akala ko hindi ko siya kaya, tapos kaya ko naman pala siya. Pero it's a different scenario at this time kasi yun nga, gaya ng nasabi ko, hindi papalitan yung mga tao na umalis, and so mapipilitan ka talagang hawakan yung mga trabaho na naiwan nila. I'll give you one recent example. Nung isang araw, I had to be in a meeting in 3 minutes. So 3 minutes prior to the meeting. It's a virtual meeting lang naman, pero ang mga kasama ko dun sa meeting is mga top level, meaning mga seniors na mga general managers, director, matataas na rango. And then, may inutos sa akin physically. So, kailangan kong magpunta dun sa isang conference room para mag-assist, wherein ang gumagawa ng role na yon is ibang tao, and yung tao na yon is nag-last day na siya a week before that na nangyari. And so, 3 minutes prior to the meeting, tumatakbo ako, can you imagine? Kasi syempre kailangan kong umabot dun sa meeting, and at the same time, kailangan kong gawin yung utos. Kasi kailangan, kumbaga yung pupuntahan ko, yung inuutos sa akin is an ongoing meeting ring na may kailangan sila urgently. So, I had to go there, tumatakbo ako, and dahil sa pagmamadali ko, and sa loob ng conference room, natisod ako. So, yung mga ganun ba? I mean, kung andun yung tao na nag-handle para dun sa responsibilidad na yon, hindi mangyayari sa akin yun. And so, what happened was, hindi na lang ako nag-attend dun sa meeting na yon kasi it doesn't look good na malate ka sa isang meeting, especially kung yung mga kasama mo is top level executives. And so, nagpa-excuse na lang ako kasi hindi na ako umabot dun sa meeting ko. So, nakakahiya kasi na syempre late kang mag-join, tapos diba yung mga kasama mo on time lahat, tapos mga top level executives, tapos ikaw late. Syempre hindi mo naman kumbaga pwede mo namang sabihin yung dahilan kung bakit ka na late, but I don't want to be that person na kumbaga it could happen again, and ano yung magiging reason ko, diba? So in-skip ko na lang yung meeting na yun. I had to skip that meeting. And so, yun yung sinasabi ko na kapag kasi yung responsibilidad mo is patong-patong and sabay-sabay, magiging inefficient ka dun sa trabaho mo. Masasacrifice yung quality ng trabaho na kumbaga na binibigay mo dati. Kumbaga hindi ikaw yun. So, either I give it full or hindi na lang. Kumbaga ganun akong magtrabaho. It's either bigay todo o hindi at all. So, ayun lang.
Pero still, as I said, thankful ako, grateful ako kasi nga, diba, sa hirap maghanap ng work sa panahong to. And I'm very blessed kasi nandito kami sa New Zealand. In a matter of days lang nakuha ko yung work na to. And until now, blessed ako kasi hanggang ngayon, ito pa rin naman ang work ko. But you know, here in New Zealand naman, although recession, kumbaga meron naman mga opportunities na dumarating. And so, ayokong isara yung pinto ko. Kung may dumating na mas maganda, then I'll grab that opportunity right away. Kung nakita ko na kumbaga worth it yung magiging move ko, then I'll go for that opportunity. So, ayun lang. I guess yun yung reason kaya hindi ko muna gustong lumabas ngayong weekend na to kasi I feel exhausted sa work. So might as well spend na lang ang oras sa mga bata, sa family. So ayun lang. Dito sa New Zealand is very simple lang naman ang buhay. Yan. Unless talaga magpaplano ka ng lakad, yun, sa bahay ka lang kung hindi ka lalabas. And even nasa bahay ka lang, gaya nito, nasa balcony ako, it's very relaxing. Maski tumitig ka lang sa mga kotse na dumadaan, marirelax ka. Kasi you're literally facing nature. Kasi facing the garden, yung mga nakikita mo yung mga ibon, yung mga plants. Nakakatuwa nga minsan may dumaang dito, bibi. Hindi namin alam kung saan galing. Nasa loob siya ng garden. Ang cute, palakad-lakad. So, ayan lang. Naichika-chika ko lang. Siguro in the coming weeks, since pa-summer na rin naman, siguro madadalas kami mag-swimming. Yun. Madami naman kasi dito na mga covered swimming pool. So, hindi yung mga takot umitim o masunburn. Takot masunburn. Yan. May mga covered na mga swimming pool. Hindi kami mahilig sa beach. Actually, madaming beach dito. As in, yung mga tao dito, ang hilig nila is beach. Even during Christmas, ang tradition dito is during Christmas, nagka-camping ang mga tao kasi yun nga, summer days yun. And ang activity during Christmas dito ng mga Kiwi, ng mga New Zealanders is, yun, sila, nagbi-beach or nagka-camping. Pero yun, hindi ko pa alam kung this time of the year, this Christmas, kung anong magiging activity namin as a family. Pero looking forward kami kasi Christmas is a season of holiday, is a season of relaxing, season with family. It's spending quality time with family, with your children, with your friends. Ayan. So, ayun lang guys, na-update ko lang naman kayo. So, I hope you'll continue to watch my vlogs, and thank you for watching again this video. I hope to see you again soon. Please like, share, and subscribe. Comment down below if you have any questions or comments. And please click that notification at the bottom. And I'll see you again soon. God bless you and enjoy life.